Yeah. I'm good. Yourself? Pretty good. What can I help you with? I got an oversized load there. Okay. So where should You I? have a twig? Yeah, I got a tweak. Step out. Okay. It's not gonna take too long. Take out your tweet for me, please. Tweak. All right. Can I see your face? Smile. We're good. Good morning mga choy, mga choy. Ito yung iniisip ko ngayon. Paano ako makalabas dito dahil dyan hindi ako magkakasya. Dahil 13 wide. So yung aking forma kasi naka nose in. So kailangan kong mag U-turn pag once itong mga truck na to clear na. But at this hour, busy na to. Mahirapan akong mag U-turn unless yung mga tao doon aalis sila, then atas ako doon. Anyway, welcome. Good morning mga choy, mga chay. Good morning internet. Good morning viewers. Good morning Jacksonville, Florida. Kalahin mo, pupunta ka lang ng Florida, matutulog ng isang gabi, di ba? Then bukas, mamaya, wala na kami dito. Tapos na. Balik na kami sa aming biyahe. So dyan muna kayo sa taas, sa aking ulo. Kasi kukuha ako ng kape and merong fresh na Dunkin Donut ngayon. Go ahead, boss. Kala ko ng kape. Gusto ko ito dalawa. Pag umaga kasi fresh ito. Good? Thank you. Baka manalo ako eh. But throughout the day today, that snow's really not going anywhere. Unless the salt's out there eating it away, the cold weather will... Your phone balance up to $800 per line. Grab some $20, man. Baka sakali na dito yung swerte ko eh. Dependable constipation relief, try Seneca. It works differently than other laxatives. One ticket. Half protection is not enough. Okay. Using just an antivirus online. Then meron pa ako $10. Get better protection from online threats. Yeah, this one. Medicines in one This inhaler. one ticket. Trelegy keeps airways open for a full 24 hours and prevents Para ka ng ano, hindi ka na magtatrabaho, men. $5,000 a week. USD pa. more freely And then all day may and 2.5 night. din. Trelegy will replace a rescue inhaler for sudden breathing problems. That Tell would your complete the doctor if you $20. have high blood pressure before taking it. Do not take Trelegy more than prescribed. That's Trelegy it. may increase your risk of See? infection. Ito, 2.5. So kung manalo ako dito, 2.5 a week, no? A week for life. For life, ibig sabihin, until you die. For life, 2.5.
So, para ka na nagtatrabaho niyan. A week, 2.5 a week. Ito, 5,000 a week for life. So, kung manalo ka dito, 5,000. So, you're making 20,000 a month. US dollar. But, you know, kung swerte-swerte. Right? Kung ibibigay sa iyo ng Diyos na yun ang swerte mo, yun ang swerte mo. Why not, di ba? So, $20. Whew! Ikaw nang bahala, Lord. I'm gonna make a U-turn. Tulog pa sila eh. JC, let's go, JC. So hanggang dito na lang yung aking pilot. Tatanong lang ako paano ako makapasok doon. Thank you so much, Mr. Jeff. Yes, sir. See you again, buddy. Stay out of Take care, trouble. okay? Take care. Sir. Yeah. It'll be old. Hey. I need the escort. Huh? Escort. You need an escort? Yes. Oh, you don't have guard? I have guard. You can, where is this? You know? I don't know. It's my first time. This time? Yeah. This time. Yeah, your first time. So, tatanong ako. Stay right there. Yeah. Good morning. Good morning. How you doing? I'm good. Yourself? Pretty good. What can I help you with? I got an oversized load there. Okay. So where should I? You have a twig? Yeah, I got a tweak. Wide loads go through here. Oh, this one? Yeah. Yeah, I got 13.7. 13.7? Yeah. Okay, let me talk to her. What tenant are you going to? Where are you going? 8998. Okay. All right. You had a question too? I have escort. Okay. They'll be here at 7:30. You're in the right place though. I'm Yeah. waiting. Yeah. You wait right here. When you when they open that gate, you'll drive up to that booth right there. So you're in the right place. Wait. Yeah. Yeah. Wait right there. Okay, so you're gonna open this one? 13.7. Yeah, 13.7 feet. Yeah. So let me talk to her right quick because we Okay. may need to open this gate right here and move that barrier. Sure. And you're going to 8998. 8998. Yeah. Okay. All right. Hold on. Okay. Okay, sir.
Just go ahead and pull up right here in front of the lane. Yeah, I think and when I'm- we look at you, then we can tell whether or not we can Yeah, keep the I think speed. I'm fit here. It might be tight. Because you got concrete barriers there, and then we may have to move that little barrier up there. But just pull up here into the lane. Sure, sure. I can feel it. What do you think? Morning. Can you step out, please? Yeah, sure. Shut off the truck. Yes, sir. No, turn it off. Step out. Okay. It's not gonna take too long. Check out your tweet for me, please. Sweet. Yes, sir. All right. I see your face. Smile. We were looking into your vehicle on scale passengers. We'll be looking in your vehicle to clear up it, right? Oh, you're gonna do it this Failure, side? yeah. Failure results in penalty to the driver and the passenger. Okay. by TSA. Do you have anybody with you? No, no. Do you have any fire? No. Have anything illegal? What is that? I know. We're good? Thanks, ma'am. Ma'am, patawag dun. Parang mga... Switch the side, okay? Yeah, sure. So first time kong papasok sa isang port ng Amerika na walang escort, guys. Woo-hee! Let's go, Marco! Let's go, Marco! So, hindi na ina-inspection ng aking load dahil tweak nga eh. Alam niyo yung tweak. At the end of the street, turn right. May pulis doon ah. I can't believe the things that happened to me. Ito sana yung bala ko kagabi na titigil dito. The trap and trailer. Okay. May mga tao na dun, mga choy. So ipapasok ko daw dito. May isang farm equipment dun, no?
first right. Uy, tapos na tayo, huwag ka na dyan. Parang may pigsa ako sa likod ah. Yeah, may mga farm equipment but ano ba tong brand ito? Sold mo no? Dito sa port, pera-pera talagang labanan. Pera-pera ang labanan dito. Nandito talaga ang pera sa port. No doubt. No doubt. Pag walang pera, walang walang unload. So, ganito yung situation. So, nandito na ako. Naka-unhook na ako. Tanggal ko na yung aking mga chain. And then yung aking schedule is today, Monday 8 o'clock 15 December 15 8 o'clock yung aking schedule. Na-detach ko na nga yung trailer. So ngayon, lumapit yung manager dito sa terminal. Sabi niya, nahingi sila ng terminal fee na $500 yung hinihingi ng terminal fee. And then sabi niya, oh, we don't expect na ganito yung darating and kailangan namin ng forklift na mag-a-unhook nito. So you know how much the cost of the forklift? Just the maximum of 2 hours. 2 hours, $400. Gagamitin lang yung 35,000 pound nila na forklift. Nandun na yung mga kasamahan ko, dumating na. So yeah, $400 paggamit na ng forklift para iangat yan at ibaba dito sa trailer. 500 terminal fee, and then 500 terminal fee, and then $400 para sa forklift na maximum of 2 hours. Maximum of 2 hours sa forklift. So nandiyan na si Jess, kasamahan ko rin. Yung load niya galing din dun sa CNH. Yan, may mga combine pang dumating, oh. Isa ba dun? Paano niya load yan? So nandito ang pera sa ano, sa port. Grabe, pera-pera talaga dito. So guys, naalala nyo bumili ako ng lottery, di ba? Ng card. So this one, binuksan ko na. Hindi ko na lang napakita sa inyo, binuksan ko na. But you know what? Nandito yung 250,000, no? Na jackpot price. 30 numbers. So i-scratch mo yung winning numbers. Kung alin dito yung winning numbers, 7, 15, 26, 29. Tapos lalabas dyan, meron siyang corresponding na price. So yung 27 nandito, 26 ang sa akin. So ang 27 is $100. Pero yung $250,000, guys, lumabas. Pero wala akong 30 dito. 30 yung number niya. Okay, merong 15, may 16 ba? 6, oh, lumabas ang 6. Or manay, lang. Call you back. Yung 6 lumabas, $2,000, 7 yung sa akin. Yung 9 wala. 11, 9, 11, $10,000. Wala. So, pero I mean yung $250,000 na nandito, lumabas siya, pero 30. But ito exciting, meron pa akong dalawa. Bubuksan na natin habang hindi pa kami ina-unload dito sa terminal dahil kailangan nga ng pay, no? So this one is 5,000 a week for life. Ibig sabihin 5,000 a week. Every week meron kang $5,000 a week until life, no? May buhay ka. So maganda to. So ito yung winning numbers. Again, ito yung winning numbers. So, i-match mo lang yung winning numbers
dito sa mga price. So bubuksan ko yung winning numbers. 19, 18, 20 ba sunod-sunod? 18, 19, 20, 21. Oh, nice. 28 and 15. So ito yung winning numbers niya. 18, 19, 20, 21, 15 and 28. So ang daming sunod-sunod, no? Double digit. Ito yung winning numbers. Ima-match mo lang siya dito sa price na i-scratch mo. So ito ay 3, 6, 9, 12, 15. Okay, 15. 5,000 a week for life, okay? 5,000. 29. Sus, 28 ang lumabas. This is 5,000. Look. 28 ang lumabas. Ha? Exciting, no? 28 yung sa akin. 29, no? 5,000 a week sana ito. A week for life. So anyway, marami pa. Meron pa akong 14. 7. Wala. Oh. 5,000, no? 7. Life. Ibig sabihin 5,000 a week. Life, nakalagay life. So wala akong 7. 24. Pag meron pa lang life, ibig sabihin 5,000 a week. Pero pag 5,000 lang, walang nakalagay na life, means 5,000 lang yung makukuha mo. So wala akong 24. Okay. So hanap tayo ng iba dito sa baba. 27, 28. Sus. 20,000, no? Oh my goodness, guys. Oh my goodness. I'm gonna win this one today, for sure. 27, 28 sa akin. 29, 5,000. Ito, 20,000. Holy moly. 32, wala. Big numbers. That's 5,000 also. 8. Wala. $20. I'm gonna win this one, please. 26. 500. 33. Oh, life. Oh, life. $5,000 a week for life. Nothing. This one I win. 11. Wala. Oh, 20,000 na naman, guys. Oh, $20,000. So wala na dito na side. Then meron pa dito, guys. 1. Wala. $20. 3. Wala. Big numbers na. Small numbers. 4. Wala. Come on, dito. Ito yun. 30. Oh, ito yun. 31. $50. Okay, last one. Mga choy, last one. Ready? 6. Wala. Oh, life sana. Oh, nakatatlong life. Oh, 1, 2, 3 life. Kung meron lang ako dito sa winning numbers ko, even isa dyan, tama ako. Pero itong malaki, 27, 28 yung sa akin. 20,000. Nothing. So we got one more. We got one more, guys. Sa mga taga-Amerika, may chance pala talaga na manalo ka dito. This one naman is $2,500. $2,500 USD a week for life. The same. So winning numbers, 4 numbers, 6, 7, 4 ba? Single digit. And 9. Okay, let's go. Last card. Woo! Bismillah Rahman Rahim. 31. Wala. 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 Okay. Puro double digit pa eh. No, double digit. Oh, $100. 11. Last one. Then nothing. Sayang yung $20, but at least I try. 3. $5. Wala. 4 ang sa akin. 9, 6, 7, 9, 4. Ang lumabas ay 3. Isa lang yung double, 1 digit. 1 at saka 3 lang lumabas dito. But yeah, at least I try, guys. So this one, 250,000 sa 30, but wala ako dito sa 30. Lumabas 23, nothing. 26, 27, $100. Ito ang 5,000 life, guys. So this is $10. Bibili ulit ako nito, baka sakali. $10 lang isang card. So 7 life. Oh, and then another 1, 3, $10, $5,
33 life and 6 is life. So 28 lumabas, 27, 26, 27, then 29, 5,000, no? 28 yun sa akin. Napakalapit sa 28 na numbers. 27 at saka 29 yung lumabas. Hindi talaga lumabas yung exact na 28. So trash. After hours of negotiation, after hours of waiting, ma-unload na kami today. Binayaran na $500 each ng truck. So 5 kaming Q-line nandito. So 2.5 USD. But yun naman ay i-charge nila doon sa nagpadala nitong equipment. So babayaran muna nila para ma-unload na kami. Ang oras ngayon ay alas 12 na ng tanghali sa may Jacksonville, Florida. Dumating kami dito 7:30. So yeah. So here we go. Yeah, papunta na siya ng Argentina. Yung sabi ko nga, 'di ba, yung forklift ay that's $400. Go. There go. Dad. Saan pa kasi lang yan para ma-unload niya pa. Tapos din. Okay, let's go guys. Woo! Tapos din. Meron akong 11 hours drive papuntang Baltimore. Wala nang tanong-tanong, sinyas-sinyas lang. There you go. Pumasok na yung new message. Woo! Thank you Lord. Thank you Lord. Natapos din 6 days. Thank you Lord. Walang aberya, everything goes well. Then now magpipick up ako ng aking load sa Baltimore papuntang Swift Current. Swift
current. Jacksonville, Savannah, 95. Exit 35. In the right lane. Yeah, kabalo mo ko. Woo! Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa magandang weather ng Florida. Thank you, Jacksonville. Thank you so much. Ano nangyayari dito sa truck stop? Yung isang truck driver hindi pa nalibang yata. Kaya yung isang truck atras. Yung mga yan natutulog pa or kung anong ginagawa dun sa loob. Kaya yung mga nagmamadali wala, atras. Pero kung sa loob ay sa likod mo ay may truck, hindi ka makakatras. May mga driver na walang pakialam eh. You know what I mean? Lalagyan ko siya kasi walang harang yung aking ano, baka mahulog. Then after refuel, shower. Oh, presko ng tikoy. Guys, iba yung pakiramdam pag nakaligo talaga. Ibang iba. Thank you, Lord. Sarap ng feeling. So meron pa akong 5 hours drive. I don't know kung saan ako abot nito. So 2 o'clock, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 o'clock ng gabi titigil ako. Thank you, Florida. Thanks much. Woohoo! Thank you for visiting. Hurry back to the free state of Florida. Georgia Welcome Center. Okay. Ang sarap sa pakiramdam na natapos mo yung task. 6 days. Safe and sound. Nag-load ako ng Tuesday morning. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Yeah, Sunday kami dumating. Natapos siya, nakarating ako ng Florida safe and sound. So dalawa lang naging delayed noon, yung weather delay nung pagka-load ko, tapos umalis ako ng Saskatoon na merong storm. Hindi ako nakalabas ng Saskatchewan hanggang Greenfield, Saskatchewan. Then second, yung sa 150, yung crane na nabali yung trailer. But still, kahit na-delay ako ng dalawang delay, nakarating pa rin ako ng Florida on time. Kasi yung aking unloading is today, 15, Monday. So dumating ako bago ang Monday sa Florida, safe and sound. Yung mga kasamahan kong driver, yung nauna sa akin, mga senior drivers, nauna sa akin nag-load yun. Nauna sa akin, Monday nag-load na sila. Then ako yung pinakahuli, ako yung pinaka-last. Alam kong meron sila sa unahan. Ang isa nasa Iowa, nung nandun ako sa 150. Ang isa nasa Iowa, ang isa Minnesota. Nandun ako sa North Dakota, sa Grand Forks. Yung kasama ko si Jake, sabi sa akin nung planner, nung pilot, na meron sa unahan mo, meron sa Iowa, meron sa South Dakota, meron sa Minnesota. So ikaw yung nasa huli. I don't know yung iba, nasaan yung iba. Pero ako yung last na nag-load. Pero ako yung unang na-unload kanina. Why? Kasi dumating na sila doon kahapon. Di ba nakita nyo sa videos? Nandun na sila sa Flying J. Nakapark na sila. Tapos ako nandun lang ako sa gilid. Pero kaninang umaga,
Ang bukas kasi 7:30. Tapos sabi ko doon sa pilot, meet up tayo ng 7 doon sa pinarkingan ko. Kasi gusto kong umikot, mag-U-turn habang hindi pa rush hour. Kasi mapupuno yung gas station. Ang liit na ng gas station din. Hindi ako makakaikot pag once may mga line up na. So pagkaikot, diretso na kami doon sa port. Di ba? Nakita nyo, diretso na kami sa port. So nauna ako sa kanila. Dumating sila, I think mag 8 o'clock na ng umaga. So dahil ako ang nauna, sabi sa akin ng lalaki, park ka doon sa loob, blah blah blah. And then hanggang doon na yung kailangan magbayad ng terminal fee, etc. Tsaka dumating yung mga senior drivers. Dumating sila 8, tapos ang isa 8:30, 9, tapos iba 10. Ako yung unang na-unload. Ako yung huling niloadan sa Saskatoon. Ba't nauna ka? Rat-rat, bunal, choy. Bunal, good. Pag may pagkakataon na that clock is ticking, bunal, jud. There's no time to stop na magpalupad ng drone. Yung na-trap ako, yung na-delayed ako, kasi hindi ako makakagalaw, palipad ng drone. But once na mag-spin na yung gulong mo sa highway, bunal, choy. Bunal, jud. Kung kayang overtaken, overtake. Okay? Bira kung bira. So, dumating on time. Walang naging problema. Safe ang load. Papuntang Argentina. Gagamitin na yun sa Argentina, sa mga Argentinian para mag-farming. No? Kaya pag may pagkakataon, bunal, dahil bunal, ibig sabihin ng bunal, panat ba? Panat. Tira talaga. So ngayon, magdadrive ako ng 1,129 pa. 1,129 kilometers. Ngayon ha? Yeah, 1,129 kilometers. That's 11 hours. Hindi ko kaya ngayon dahil meron na lang akong 4 hours sa aking driving hours. Hindi ko kaya ngayon. So bukas, pero maaga akong tutulog. Maaga akong mag-stop 6 o'clock. And then I don't know kung ilang minutes pa ang matitira, ilang oras pa ang matitira sa akin. 6 hours? 7 hours. So kung maaga akong titigil, darating ako doon mga 1 o'clock ng tanghali sa Baltimore. Yeah, Baltimore. And then meron pa ba akong time na wala na. I think Wednesday na ako mag-start ng full driving. Wednesday kasi gagamitin ko yung oras bukas Wednesday. So na-drive lang ako ng 4 hours today. Hanap na ako ng matitigilan ko mamaya para to call for a night. Then another few hours na naman, another few days na naman na rat-rat pabalik ng Canada. Grabe, no? Grabe yung biyahe. Walang tigil ang aking biyahe pala dahil hindi ako gagamit, hindi ako magre-reset today. Walang reset na mangyayari sa aking back and forth na biyahe, back to back na biyahe. Walang reset. So tatanong ninyo bakit hindi ka magre-reset dahil wala ka ng oras, for sure. Yeah, 4 hours na lang yung natira ko sa 70 hours. Wala na akong oras, pero hindi ako magre-reset. Gagamit ako ng tinatawag na recap hours. Okay? Kasi nag-start ako nung Monday, nalala nyo, nag-deliver ako sa Kamsak. Monday morning, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, and Monday. Monday na ngayon, second week, since nag-start ako after ng reset. So this is my 8 days dito sa biyahe. 8 days, okay? Straight sa 70 hours. Straight. Okay? Start from Balgoni.
Kamsak, Saskatoon, then all the way to Florida. 8 days yung ginamit ko yung 70 hours. So bakit hindi ako magre-reset? Why should I? Okay? Ganito yun. Ang Amerika, explain ko lang sa inyo, I'm not sure kung maintindihan ninyo itong aking mga term, but ayusin ko lang. Ang Amerika, ang 70 hours ng mga American, sa Amerika na oras, 70 hours nila, kung gusto mong gumamit ng recap hours, recap, parang gulong, nire-recap ang gulong, binabago uli, di ba? Binabago uli, yun ang tatawag na recap hours. Kung gusto mong gamitin yung recap hours, kailangan umabot ka ng 8 days. Sa 70 hours mo, kailangan umabot ka ng 8 days. Para sa pang 9 days mo, sa next 9 days mo, doon magkikick in ang recap hours. Kung ano yung ginamit kong oras nung Monday last week, nung nag-deliver ako sa Kamsak na snowy din, nag-deliver ako, binaba ko yung kinuha doon sa Corbal. Kung ano yung ilang oras kong ginamit yung aking oras doon nung Monday itself, yun ang gagamitin ko na oras sa Tuesday, bukas. Tuesday. Kasi magkikick in ang kanilang recap hours. Recap. Ibabalik uli yung oras mo sa pang 9 days. 9 days. Okay? 9 days. 8 days kailangan makonsume mo yung 70 hours. Then sa 9 days magkikick in yung recap hours mo. Yung ginamit mo nung Monday. So, Tuesday bukas, pang 9 days ko bukas, so gagamit ako ng recap. Hindi ako mag-reset. Kasi kung mag-reset ako, lalo ako matatagalan. That's 36 hours, man. So, gagamit ako ng recap hours bukas hanggang makabalik ako ng Canada. So, kung ano yung ginamit ko ng Monday, gagamitin ko sa Tuesday na oras dito sa Amerika. Pero, kung nandyan ka lang sa Canada, ayaw mo mag-reset, okay? Ayaw mo mag-reset, tuloy-tuloy ang biyahe mo. Ang Canada, yung 70 hours nila, ay kailangan makonsume mo ng 7 days. Okay? 10 hours, 10 hours, 10 hours, 10 hours, hanggang pang linggo. Okay? Kung linggo, tapos ka na sa linggo, then sa Monday, merong kang reload, hindi mo na kailangan mag-reset. Kasi yung ginamit mo uli nung Monday, nung first week, kasi 7 days lang ang Canada, yung 70 hours nila ay kailangan umabot siya ng 7 days. Sa pang 8 days sa Canada, yun ang tinatawag na recap. Kung ano yung ginamit mo ng Monday, gagamitin mo ng Monday on the second week. Monday on the second week. Kung anong ginamit mo ng Monday ng first week, on the second week on Monday, yun ang magiging oras mo. Hindi mo kailangan mag-reset. But again, sa US, kung anong ginamit mo ng Monday ng first week, gagamitin mo pang 9 days mo na oras. So yun ang kaibahan ng US recap at saka Canada na recap. Pwedeng hindi ka mag-reset. Kagaya ngayon, na-consume ko sa aking 7 days since Monday until now, this is my 8 days, natitirahan ako ng 4 hours sa aking sa aking 70. So bukas ang pang 9 days ko. So gagamit ako ng recap. Hindi ko kailangan ng reset. Tuloy-tuloy yung aking biyahe hanggang makabalik ako ng Canada. And then after ng 2 weeks, okay? After ng 2 weeks na wala kang reset, yun na yung time off ko. Pero kung the next few days, babiyahe ka uli at gumamit ka ng recap hours, kailangan meron kang 74 hours na rest. Hindi sa 36. 74 hours kung gumamit ka ng first week, first cycle, second cycle na walang reset. Pag natapos mo yung second cycle, hindi ka pwedeng mag-reset lang ng 36. Kailangan mo ng 74. Kailangan mo ng 74 hours bago ka uli mag-start ng drive. Okay? Hindi siya 36. Basta gumamit ng cycle 1, first week, cycle 2, second week. Natapos mo ng cycle 2, 140 hours lahat. 70-70. So that's 140 hours in 2 weeks. Pag natapos mo na yung oras na yun, kailangan mong 3 days or 74 hours na reset, hindi 36. So today, hindi ko kailangan mag-reset.
diretso ang biyahe ko hanggang makabalik ng Canada. Na ng hapon dito sa South Carolina, and may tinutumbok akong rest area, or I think it's a welcome center ng North Carolina. It's 1 hour and 34 minutes 1 hour and 34 minutes. So yung aking oras sa 70 hours is 1 hour and 48. 1 hour and 48 na lang sa 70 hours. Then that would be it. Done. Walang walang truck stop close sa state line ng South Carolina at saka North Carolina. Malayo, isang oras pa yung next na truck stop na Loves or Flying J. So ang pinakamalapit ng sa state line border ay yung welcome center nila. So I think hanggang doon na lang ako. 1 hour and 33 minutes 1 hour and 33 minutes and call for a night. Okay, I changed my mind. Bawat minuto nagbabago ang isip ng tao. I changed my mind. I'm gonna stop now. 5:42. 14 kilometers. Tigil na ako para maaga ako mag-start mamaya after 10 hours. Then para maaga ako mag-start, maaga akong darating sa port bukas para ma-pick up ko siya. Ma-pick up ko lang siya yung load, and then kahit makatakbo lang ako, makalabas ako ng Baltimore that day, tomorrow, if ever, kung, okay, fingers crossed, kung ha, the Tuesday, I don't know, I mean Wednesday. So I'm gonna stop at 13 kilometers 7 minutes mga chay, and then I'm done for the day. Kanina ka pa mabagal eh. Walmart. Paano eh? Yo, what's up, eh? Guys, dito na ako tumigil sa TA. Sa TA Travel America Center. Wala na eh. Ito na yung last option ko. May mga parking pa doon, pero dito na ako sa gilid para madali ako makalabas dyan bukas ng umaga. Bukas ng umaga, pero malayo ako sa washroom. Pero that's okay. Tingnan ko lang kung gaano kalayo ang Baltimore from here.
Port of Baltimore. 700 kilometers northeast. Come on. I needed a friend. Continue 1.5 kilometers to the end of the street, then turn right. 7 hours and 55 minutes. Oh, that's 813 kilometers. 7 hours and darating ako ng alas 2 ng madaling araw mamaya. But no, tomorrow I'm gonna start tomorrow. 813, so nag-stop ako. Oh, hindi ko nga makukuha, guys. You know what? Look. So yung aking gain hours ay 9 hours and 29 bukas. To 9 hours and 29 yung gain ko in 34 hour reset, no reset and current cycle. So no reset ako, di ba? So I'm gonna show you. Okay, ito na lang yung hours ko eh. 1 hour and 24 for the whole day. Today, yung 70 hours ko na nag-start ako doon sa Monday, last week, Monday, doon sa Balgoni. Okay, yan na lang natira. 1 hour and 24 minutes. So bukas meron akong recap hours. As I explained kanina, hours to be gained ay 9 hours and 29. So ang oras ko lang bukas ay 9 hours and 29 minutes. Kasi ito yung ginamit ko nung Monday. Nung pumunta ako ng Kamsak, ito yung ginamit ko, 9 hours and 29 minutes. So ito yung ibibigay sa akin bukas. And then the second day, sa Wednesday, ang magiging oras ko ay 8 hours and 55. So nandito na, nakalagay na lahat. 8 hours and 55 minutes on Wednesday. Okay, sunod-sunod na yan. So Tuesday, 9 hours and 29. Wednesday, 8 hours and 55. Kasi ito yung ginamit ko nung Tuesday, 8 hours and 55. So this day, tumakbo lang ako ng 261 miles from Florida, from Jacksonville. So nag-stop ako today ay mag-alas 5. So 10 hours, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Alas 3 ng madaling araw, tapos na yung 10 hours ko. So 7 hours ang aking driving. Alas 3 ng madaling araw, tapos na. So 7 hours and 55. So palagay natin 8 hours, kasama yung round off natin, 8 hours. So 3, alas 3 ako mag-start. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 o'clock. God's will, 11 o'clock nandun ako sa Port of Baltimore. So 12 o'clock, 12 break sila, alauna, load. So makukuha ko yung aking load tomorrow. Okay, in God's will, fingers crossed, bukas. And then dahil meron akong 9 hours and 29 minutes, so palagay natin 8 hours and 10 plus 30 minutes load, makakalabas pa ako ng Baltimore sa 9 hours and 29 minutes bukas. Makakalabas pa ako. So ngayon, pagkatapos na ng vlog na ito, hahanapin ko na agad from Baltimore yung parkingan. But ang problema dyan, yung parkingan sa oversize paglabas mo ng Baltimore or Maryland, dahil punuan yan. It's a big and busy city, metropolitan, kaya ang daming mga trucks na lumalabas and pasok sa loob ng Baltimore. So bibitawan ko na kayo dahil ayoko na masyadong pahabain to. Gusto ko na rin magpahinga dahil 2:30 ng umaga bukas, bago mag-alas 3, kailangan nakaprepare na ako. Ilalapit ko tong truck doon sa store dahil ayaw ko siyang iwanan dito na maglalakad ako papuntang store kasi medyo malayo at saka medyo madilim yung area. Hindi siya lighted yung gilid. Hindi ko alam tong South Carolina, baka ransakin tong aking truck. Hindi ko alam. Maglalakad ako ng malayo. So bukas 2:30, prepare, washroom, everything, coffee, lapit ang truck doon. 3 o'clock, kailangan nakahit na ako ng highway pagkatapos ng 10 hours na reset ko sa truck. And then fingers crossed, sana 12 o'clock or 12:30 nasa Port of Baltimore ako. Alauna, katapos ng break nila, load, request ng permit, sibat ng Baltimore bago mag rush hour, kasi rush hour sa Baltimore
Napakadaming sasakyan. Kasi matitira nga, sabi ko kanina, matitira lang sa aking oras ay magiging mga 1 hour and 29 minutes. Hindi ko alam kung saan aabot yung 1 hour and 29 minutes. But yeah, pipilitin ko makalabas ng Baltimore bukas para hindi ako abutan ng rush hour. But anyway, gusto ko na rin magpahinga. Pahinga na rin kayo. Maraming salamat sa mga nanonood na nakaabot kayo dito sa almost end na ng video. Daghang salamat sa inyong komento, sa likes. And I'll see you guys on my next video. Pag amping mo tanan, keep safe and we'll keep on tracking. Have a good night.